police and true kasi tinignan natin yan yung deployment niya before we go inspecting. Kung ano yung nakalagay doon, of course, siyempre, titignan natin. And true enough, kayo, nakita mo yung mismo. Obstruction sa ilang mga pangunahing kalsada, ipinaaalis agad ng pamunuan ng pambansang pulisya. Pagbabantay ng mga pulis sa ilang matataong lugar, in-inspection rin. So ito yung timing na para maipatupad natin ito, maiwasan natin yung mga gustong magsamantala sa sitwasyon natin. So yung 50 pesos, pabor kami dyan, ang Grecon, ang Presim, ito yung nakikita namin tamang gawin ngayon. 50 pesos na price cap sa imported rice kakayaning ipatupad ayon sa mga rice retailer. Inspeksyon laban sa hoarding tiniyak ng pamahalaan. Kailangan naman lahat talagang pag-isipan ulit, pag-usapan, lalo na matagal na yung deregulation law na yan. Kailangan na ng mga amendments, no? Marami na rin pag-uusap at suwisyon tungkol dyan. Mga batas na may epekto sa ekonomiya gaya ng oil deregulation law, napapanahong pag-aralan ayon sa isang ekonomista. Pero kailangan na rin pag-aralan. So pinag-aaralan na namin yan. Right now, kasi tumatagal na eh. We're talking about more than a month na ang situation. And if you follow the situation very carefully, parang hindi siya humuhupa eh, lalong lumalala. Paglimita sa mabibiling krudo ng mga sasakyan, iminungkahi ni Senator Sherwin Gatchalian upang mapatagal ang supply ng langis sa bansa. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Nag-ikot si Philippine National Police Chief General Melencio Nartates Jr. upang inspeksyonin ang lagay ng seguridad sa mga matataong lugar. Ilan sa kanyang pinuntahan ay mga palengke, pasyalan at places of worship. Ito ang balita ni Lea Ilagan. There are enough police and true kasi tinignan natin yan yung deployment niya before we go inspecting. Kung ano yung nakalagay doon, of course, siyempre, titignan natin. And true enough, kayo, nakita mo yung mismo. Maayos ang police visibility at deployment ng mga pulis ngayong long holiday. Ito ang nakita sa pag-iikot kanina ng Philippine National Police sa pangunguna ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa ilang matataong lugar sa Metro Manila. Una nilang pinuntahan ang Baclaran. Isa sa napansin nito ang nakahambalang na sidewalk vendors na agad niyang sinita. Mula Baclaran sumakay si Chief PNP ng tren sa LRT1 patungo sa Carriedo Station. Pagbaba, naglakad na ito patungong Quiapo area hanggang sa places of worship. Bagamat may mangilan-ngilan pa rin nagtitinda sa bangketa, ayon kay Chief PNP, hindi na ito kasing sikip noon. The place is very peaceful, okay, orderly. Unlike pag makikita mo, usually pag pupunta ka simbahan, pupunta ka ng Baclaran, makita mo maraming vendor. Makikita mo papuntang simbahan dito sa Quiapo, maraming vendor, etc. Even though may vendor ngayon, makikita mo, organize yung parking, organize yung nagbe-vending at may police. At the same time, nandun yung mga LGUs natin at malinis yung kalsada. Yun ang kailangan natin. Mula Quiapo, sumakay naman ito sa LRT2 Recto Station patungo ng Anonas. Sinita rin niya ang ilang mga vendor sa daanan ng tao paakyat ng istasyon ng tren. Nagpunta rin ito sa loob ng isang mall sa Cubao upang silipin ang mga pulis na nagbabantay. Ayon kay General Nartates, kontento siya sa ipinatutupad na seguridad ng mga pulis. The convergence right now, not only the transportation, yung transportation hub and transformation route, tinignan na ng ating regional director sa pinakamataas, the corresponding district and chief of police. Ano pa yung mga place of convergence? Simbahan ngayon. Simbahan, palengke, etc. Titignan natin. Trend because of the hub, transportation hub.
Sinabi naman ni PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo na magpapatupad si Chief PNP ng one strike policy sa mga station commanders na mabibigong linisin ang mga road obstruction sa kani-kanilang nasasakupan. At sinasabi niya na hindi magandang tingnan, nakakaabala sa motoring public, sa mga naglalakad, sa mga pedestrian. Kaya sinasabi niya, ay ralo natin one strike policy kapag hindi napatupad ng mga station commander at mga commanders natin yung nasabi ng korte sa iyo. Paalala ng pinuno ng PNP sa publiko, maging alerto sa lahat ng oras at agad na itawag sa hotline number 911 kung may mapapansing kahina-hinalang tao o bagay sa paligid. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Asahan ang mas malakas na puwersa ng Philippine National Police pagdating ng kanilang mga bagong kagamitan kontra krimen. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., ang newly procured PNP equipment ay nagkakahalaga ng mahigit 500 million pesos ay kinabibilangan ng 117 units ng personal 4x4 carrier vehicle, 800 sets ng civil disturbance management equipment, 403 units ng automated night vision device at iba pa. Ayon kay Nartates, ipamamahagi ang mga bagong gamit sa iba't ibang regional units, partikular na sa mga lugar na may kilalang tourist destination. Sa pamamagitan anya nito ay mas bibilis ang capability response ng mga pulis. And this will augment the capability of our patrollers or our units to deny the occurrence of focused crime, and especially to augment the capability of our tourist police nationwide. There are 10 big tourist spots within the archipelago, and of course 10 lang yun, pero mas marami pa yung medyo mas maliliit. This will improve their capability in terms of visibility, response. Okay, and this will be a continuing one. Samantala, sinabi ni Nartates na sa mga susunod na buwan ay tatanggap din ng PNP ng dagdag na 700 motorsiklo na galing naman sa budget ng Department of the Interior and Local Government. Tiniyak ng Department of Agriculture na handa ang ahensya sa pagbabantay sa banta ng hoarding sa supply ng imported na bigas. Kasunod ito ng pag-apruba sa 50 pesos per kilo na price cap sa imported rice. Samantala, nakahanda namang sumunod ang mga rice retailer sa panukalang cap. Ito ang balita ni Mia Alonzo. So ito yung timing na para maipatupad natin ito, maiwasan natin yung mga gustong magsamantala sa sitwasyon natin. So yung 50 pesos, pabor kami dyan, ang Grecon, ang Prism. Ito yung nakikita namin tamang gawin ngayon. Handang sumunod ang Grains Retailer Confederation o Grecon sa ipatutupad na 50 pesos na price ceiling sa imported rice. Ito'y kasunod ng anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon na inapurbahan na niya ang pagtatakda ng limit sa presyo ng bigas matapos ang kanya naging pulong sa Uplift Committee. Ayon kay Grecon spokesperson Orly Manuntag, magandang timing na rin aniya ito upang maiwasan ang pagsasamantala lalo sa kasalukuyang sitwasyon, bunsod ng domino effect ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kasi hindi lugi rito ang mga kasamahan natin sa supply and value chain sa imported na bigas. Mababa pa naman ngayon ang imported, nagsisimula pa lang siyang tumaas. Sa tingin ko, wala tayong dapat pa ipangamba sa supply side. Subalit para naman sa ilang retailer gaya ni Junior Santos, bagamat wala siyang tutol sa pagpapatupad ng price cap, nangangamba naman siya na baka wala namang supplier o mga ahente na magbaba ng presyo para makasunod dito. Pag nabigyan kami ng mababa, natural nagbababa namin. Kung hindi na kami magtitinda kaysa hulihin kami. Di ba? Uubusin na namin yung nabili namin dati. Dahil yan, hindi naman kami direkta na roon. Mahango lang kami. Kaya siyempre, may patong. Kaya hindi namin matyak kung kakayanan namin.
Sa ngayon nasa pagitan ng 55 hanggang 60 pesos per kilo ang presyo ng imported na bigas sa ilang pamilihan. Pero ayon sa Grecon, reasonable pa ang 50 pesos na cap sa imported na bigas. Kung nasa 36, 35 ang landed cost natin ng imported, may markup dito ang ating mga importer, wholesalers. So nasa 5 piso hanggang 6 piso ang kayang kitain ng ating mga retailers. So hindi ito magkakaroon ng problema sa nakikita ko. Wala rin anilang magiging pagbabago sa kalidad ng bigas dahil pareho lamang ito sa regular na ibinebenta sa merkado kahit pa ibaba sa 50 pesos. Nilinaw rin ng Department of Agriculture na ang epekto sa kalidad ng bigas ay kadalasang nangyayari lamang kung tatagal ng mahaba ang price control. Ngunit base sa huling mungkahi, 30 days lamang ang itatagal ng price cap bilang pamigil sa pagtaas ng presyo bunsod ng krisis sa petrolyo. Handa naman ang Department of Agriculture na magpatupad ng mga batas upang pigilan ang posibleng banta ng hoarding o pagtatago ng supply ng bigas. May kapangyarihan naman ang Bureau of Land Industry doon sa mga batas at saka doon sa amended rice tariffication law, and then of course dito pa sa isang batas doon sa anti-agricultural economic sabotage na magbisita doon sa mga warehouses ng mga traders natin ito things. So part yan siguro, abangan natin doon sa lalabas na iyo. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Napapanahon ng repasuhin ng mga batas na may kinalaman sa ekonomiya ng bansa ayon sa isang ekonomista. Isa na rito ang Oil Deregulation Law, lalo na ngayong nasa gitna ng krisis ang Pilipinas dahil sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Kailangan naman lahat talagang pag-isipan ulit, pag-usapan, lalo na matagal na yung deregulation law na yan. Kailangan na ng mga amendments, no? Marami na rin pag-uusap at suhestyon tungkol dyan. Panahon na para talakayin ng Kongreso ang posibleng pag-amyenda sa Oil Deregulation Law. Ayon sa ekonomistang si Astro del Castillo, kailangan gawing prioridad ng mga mambabatas ang pag-review sa mga batas na nakakaapekto sa ekonomiya ng bansa dahil na rin sa paglala ng sitwasyon sa gitnang silangan na nagdudulot naman ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Pero mabilis, no? Dahil itong krisis ay halos oras-oras, araw-araw ay may nangyayari at lumalala ang sitwasyon at hindi maganda talaga epekto. Hindi lang sa ating ekonomiya, pati sa mga iba't ibang ekonomiya na doon rin tayo nagre-rely ng mga commodities at goods and services. Sa ilalim ng Oil Deregulation Law, ang mga pribadong kumpanya ng langis ay malayang nagtatakda ng presyo ng produktong petrolyo batay sa takbo ng pandaigdigang merkado. Bagay na tinututulan ng ilang mambabatas at grupo. Ngunit kung si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tatanungin, hindi naman niya isinasantabi ang pag-amyenda sa naturang batas. You know, we will have to amend the older regulation. Mahaba pang diskusyon yan. I don't know when it will come out. So we're focused right now on the immediate. Una na ring nanawagan ng Department of Energy para muling mapag-aralan ng batas. Ayon kay Secretary Sharon Garin, hindi naman nila nais na limitahan ang kita o kompetisyon sa merkado, kundi gusto lang din nila na mabigyang proteksyon ang interes ng publiko. Ayon pa kay Del Castillo, nararapat na rin pag-aralan ng gobyerno ang pagkakaroon ng strategic reserve ng langis. Mas mabuting paabutin anya sa 70 araw ang oil supply ng bansa. Dapat talaga pag-aralan yan kung ano dapat talaga ang pinaka matagal na strategic reserve para sa atin. At ang dating pag-aaral ay nagsusuwestyon na 90 days para talaga mas maprotektahan ang bansa sa mga fluctuation. Sa kasalukuyan, ayon kay Pangulong Marcos, aabot na sa 51 days ang supply ng langis sa bansa. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inaasahan na ng Philippine Ports Authority o PPA na abot sa 2.46 million ang bilang ng mga pasahero ngayong long holiday. Ang nasabing bilang ay mas mataas kaysa noong 2025. Samantala, muling nagpaalala ang mga otoridad sa mga pasahero na agahan ng pagpunta sa mga terminal o pier. Ito ang balita ni Dante Amento, live.
Dante, dagsa na ba ang mga biyahero dyan sa Manila Northport? Monica, sa ngayon ay tuloy-tuloy ang pagdating ng ating mga kababayang pasahero dito sa Manila Northport Passenger Terminal, pero hindi ganon karami ang ating inaasahan, Monica, sapagkat ngayong araw iisang barko lamang ang biyahe galing dito sa Manila Northport Passenger Terminal at nasa 832 yung mga pasahero nakabook dyan na aalis mamayang alas 9 ng gabi. Nagsimula ng dumagsa ang mga pasahero sa terminal at pantalan ngayong araw. Ito ay matapos na ideklara na half-day lamang ang pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan. Inaasahan ng Philippine Ports Authority o PPA na aabot sa 2.46 million na mga pasahero sa buong bansa ang gagamit ng mga pantalan ngayong long holiday. Ito ay mas mataas ng 1.70% kumpara sa 2.41 million na mga pasahero na naitala noong nakaraang taon. But then again, dahil nga po medyo mataas ang produktong petrolyo at may mga pinagdadaanan ng ilan nating mga kababayan when it comes to fuel cost. So, tinitingnan po natin kung mabibit ba natin yung ating projection o medyo kakaunti pa lang. 5 pantalan ang inaasahang may dagsa ng pasahero, ang Batangas Port, Iloilo River Wharf Port, Calapan Port sa Mindoro, Jordan Port at Bredco Port sa Negros Occidental. Ayon kay Eunice Monte, spokesperson ng PPA, mula noong March 29 hanggang tanghali ngayong araw, mayroon ng mahigit 700,000 na mga pasahero ang naitalang bumiyahe. Sa kabila ng inaasahang pagdagsa, inoobserbahan pa rin kung mahihigitan ang naturang projection dahil sa epekto ng mataas na presyo ng petrolyo na maaaring magpabago sa behavior ng mga biyahero. So malaking tipid din yan dahil from 200 to 600 pesos, piso na lang po yung terminal fee na babayaran ng mga trucks na may kargang poultry product, bigas, mais, o pati na rin po yung mga gamit natin or yung mga nabibili na agricultural products. Sa kasalukuyan napapansin sa Manila Northport na hindi pa ganon karami ang tao kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Inaasahan na sa linggo ay dadagsa ang pasahero dahil mayroong 3 biyahe ng barko. I-ensure nila na may mga tickets na sila bago pa sila pumunta ng pantalan. May mga dagdag na tauhan ng nakadeploy ang Philippine Coast Guard o PCG para tumulong sa seguridad. Ang mga dineploy natin, sir, nag-request tayo ng karagdagang K9, Sea Marshal at saka ng security personnel. Meron din tayong mga volunteer, sir, galing sa ating Philippine Coast Guard Auxiliary. So sumatotal, nasa 62 na po kami lahat ngayon na nakadeploy. Nagpaalala rin ang PPA sa mga pasahero hinggil sa mga ipinagbabawal na gamit. Kabilang sa mga nakukumpiska sa mga terminal ay mga lighter, butane canisters na kadalasang dala para sa picnic o samgyupsal at mga balisong. Paalala ng ahensya, mapanganib ang mga ito at maaaring sumabog o magdulot ng aksidente habang naglalakbay. Bilang tulong sa publiko, sinabi ng PPA, mananatili ang kasalukuyang singil sa terminal fee. Bilang good news, ibinaba sa 1 piso lamang ang terminal fee para sa mga truck na may kargang agricultural products gaya ng bigas, mais at poultry mula sa dating 200 pesos hanggang 600 pesos. Inilunsad ang bagong digital solution na Online Reservation Assistance System o ORAS, partikular na sa Batangas Port upang mabawasan ang mahabang pila sa ticketing booths. Pinapayuhan ang mga pasahero na iscan ang QR code o bisitahin ang Facebook page ng PPA para sa reservation. Ang mga biyaherong may dalang alagang hayop ay dapat magpakita ng Veterinary Health Certificate at permit mula sa Bureau of Animal Industry. Pinapayuhan ang lahat na dumating sa pantalan ng hindi bababa sa 3 oras bago ang kanilang schedule dahil sa tindi ng trapiko at para hindi ma-invalidate ang kanilang booking. Tiniyak ng PPA na naka-full manpower ang kanilang mga kawani at walang naka-leave o day off ngayong panahon upang masiguro ang kaayusan at seguridad sa lahat ng pantalan. Mayroon ding mga libreng water refilling station sa loob ng mga terminal para sa hydration ng mga pasahero sa gitna ng mainit na panahon. Meron po kasi tayong mga nagiging kaso na na-late sa kanilang trip. Pag ganun po, invalid na po yun kapag hindi sila umabot sa kanilang oras ng booking. Mas maganda po at least 3 hours dahil medyo traffic na rin po yung mga roads going to the port. And also, we're also reminding them to bring their own water bottle.
Monica, dito sa Manila Northport Passenger Terminal ay wala pa namang naitatalang untoward incident mula noong 28 hanggang ngayong araw. At paalala nga ng PPA sa atin pong mga kababayan na sumunod na lamang doon sa mga paalala ng mga otoridad na huwag na pong dalhin yung mga ipinagbabawal na dalhin. Of course, magdala din po tayo ng tubig dahil sa init ng panahon. Samantala sa pamunuan naman ng To Go Travel ay ayon sa isa sa opisyal kanina ng kumpanya na si Francis Chua, mayroon pa daw mga bakante, Monica, na slots para sa biyahe ng barko bukas sa Sabado at gayon din sa araw ng Linggo. Kaya i-check lamang yung kanilang Facebook page para sa mga karagdagang impormasyon. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Dante Amento mula sa Manila Northport Passenger Terminal. Susunod sa ito ang balita. Isang grupo ng concerned personnel ng Department of Health ay naghain ng reklamo laban kay DOH Secretary Ted Herbosa. Kasama sa inirereklamo sa Office of the Ombudsman, sina Undersecretary Randy Escolonga, Undersecretary Gloria Balboa at 14 na iba pa. Ayon sa grupo, responsable si Herbosa at mga nabanggit na opisyal sa umano'y na aksayang gamot at bakuna na nagkakahalaga na mahigit 1.4 billion pesos. Nakasaad sa reklamo ang kasong graft and serious dishonesty, grave misconduct, and conduct prejudicial to public service laban kina Herbosa dahil sa kabiguang maipamahagi ang mga naturang gamot at bakuna. Ayon sa grupo, ilan sa mga gamot ay HIV anti-retroviral drugs at injectable psychiatric medications. Hiling ng grupo sa Ombudsman na agad na suspindihin si Herbosa at ang mga naturang opisyal upang maiwasan ang pangahara sa mga testigo at posibleng pagtatago ng ebidensya habang nagpapatuloy ang investigasyon. Samantala, nakadepende sa operasyon ng Roblox kung tuluyan silang ibaban sa Pilipinas ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Ang kumpanya ay iniimbitahang dumalo sa pulong sa April 7 upang ilatag ang mga non-negotiable terms na dapat baguhin sa kanilang platform. Ito ang balita ni JP Nunez. May problema talaga. May mga problema sa platform ng Roblox. Hindi enough yung safeguards. Hindi ligtas ang mga kabataan sa mobile game na Roblox ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Napatunayan nila ito sa isinagawang multi-sectoral consultative meeting kahapon kasama ang Department of Education, Parents and Teachers Association at iba pang kinatawan ng pamahalaan. Ayon kay CICC Executive Director Aboy Paraiso, ilan sa nakita nilang nakababahala ay ang mga sexually explicit contents na nakapaloob sa laro. Gayon din ang maling age verification kung saan ang kabataan ay maaaring makapagparehistro bilang matanda habang ang mga matatanda naman ay maaaring makapagpa-verify bilang kabataan. Para sa ahensya, malinaw na red flag ito sa seguridad ng mga kabataan na nahuhumaling sa ganitong klase ng application. Ayon sa CICC, sa April 7 ay inaasahan nilang pupunta sa bansa ang mga kinatawan ng Roblox para pag-usapan ang restriction sa paggamit nito. Ayon kay Asek Aboy, nakadepende sa Roblox kung tuluyan silang mababan sa Pilipinas kung hindi mapapaigting ang child protection. Dapat nandito sila. They're asking for the protection from the Philippine government. They must be here. They have to submit to our jurisdiction. Nilinaw naman ng CICC na hindi nila nais tuluyang maban ang Roblox. To make it clear, just for emphasis, we are not for banning. We are for stricter regulations at saka child safety talaga. This is an issue of child safety. Ayon kay Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda, tinatayang nasa 40 million ang active users ng Roblox sa Pilipinas. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Patuloy nang nararanasan ang mabigat na daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway patungong Subic Tarlac Expressway o SCTEX dahil sa holiday rush. Nagpakalat na ng mga tauhan ng NLEX Management upang umasiste sa mga motoristang naiipit sa traffic. Mula sa Balintawak Toll Plaza, ito ang balita ni Nestor Torres, live. Nestor, hanggang anong oras inaasahan yung mabigat na daloy ng mga sasakyan sa NLEX at pati sa SCTEX? Monica, magandang hapon. Ito ay expected nila hanggang mamayang alas 12 ng gabi at tatagal din ito ng kasunod nito ay mga bandang alas 3 ng madaling araw hanggang mag-umaga. Bukas ay mararanasan yung mabigat na daloy ng trapiko sa NLEX at SCTEX. Pasado alauna ng hapon, nagsimulang bumigat ang daloy ng trapiko sa NLEX. Pagpasok ng Balintawak Toll Plaza sa northbound ay tuloy na naramdaman ang pagbigat ng trapiko sa expressway patungong Subic Tarlac Expressway o SCTEX. Ayon kay Robin Ignacio, Assistant Vice President for Traffic Operations ng NLEX, inaasahan nila na tumaas ng hanggang 3% ang volume ng sasakyan ngayong long holiday. Mula sa regular na 330,000 average ay tataas ito ng hanggang 360,000 ngayong long holiday. Pero kung ikukumpara naman ito noong holiday rush ng nakaraang taon, anya, malaking kababasan sa mga motorista ay dahil sa oil crisis sa bansa. Kahit ganun po yung ine-expect natin na mas mababa dahil lang na nga rin po nung sobrang mahal ng fuels natin ngayon, kami naman po sa NLEX Corporation ay naghanda pa rin po ng kapareho ng pinag-aanda namin sa nagdang taon. Kami po ay nag-deploy po ng mas maraming personnel. At ganun din po nga na yung ating mga major roadwork tinapos na po nung last week. So para ma-accommodate po yung maaaring pagdagsa ng ating mga motorista. Para maibsan ang mabigat na trapiko, kaninang alas 2 ng hapon binuksan na ang zipper lane sa Balintawak southbound panorte at nagpakalat na rin ng 1,500 NLEX personnel na nasa mga toll plaza. Minabuti na namin na magkaroon ng ready na nakaset up na counterflow mula 1 p.m. hanggang maubos po yung volume natin ngayong gabi at umpisa ulit na madaling araw po bukas hanggang hapon na po o hanggang maubos po yung volume po natin ng pa-northbound. Ang 52 anyos naman na driver na si Artem Capulo, naabutan namin siya na nakapila para magkakabit ng D. At sila ng para magbakasyon. Ang pahirap lang, gumastos siya ng malaki sa diesel. Dati gumagas kami ng full tank 3,000. Ngayon mabot kami ng 7,000. Ang diesel, pabalik ka na yun. Mabigat, okay lang. Pero okay lang. Importante, meron pa tayo petrolyo. Hindi maubusan. Samantala sa mga nais namang makatipid sa pagbabayad sa toll, hindi kahit naman ng NLEX Management ang mga motorista na bumisita o mag-rehistro sa Kabiyahe Rebate o Toll Rebate Program sa mga Class 1 at Class 3 vehicle para makatipid na rin sa toll. Hanggang May 22 ito, 2-month program po ito. No? Ang kasali po dito ay yung lahat ng mga trucks na merong valid RFID at merong sufficient load. For PUVs, yung ating public utility bus, yung modernized jeepneys, kailangan lang po nilang i-download yung application form ng Kabiyahe Toll Rebate Program mula po sa aming Facebook page. Ano po, pwede po nilang fill outan. At kasama po nung mga requirement like yung copy po ng kanilang ORCR, ang certification from LTFRB at yung ID po ng operator. At email lang po nila sa customercare@mptc.com.ph. Yung rebate natin na crediting is every Thursday. Itong nagdaang week, makikredit po tomorrow yung first rebate po nila. Motorista, 80 km per hour lamang ang dapat natakbo nila sa mga Class 2 at sa Class 3 sa mga truck at bus
habang 100 km per hour sa mga class 1. Kabilang na nga itong kotse, habang minimum na biyahe ng mga nabanggit na sasakyan ay 60 km per hour para iwas disgrasya. Monica, sa sitwasyon ngayon dito sa Balintawak Toll Plaza, kung mapapansin mo sa aking likuran, yung 17 toll lanes dito ay yung mga RFID lanes ay puno na rin, pati yung dalawang cash lane dito. At inaasahan na kung sakaling magbi-build up yung mabigat na traffic dito, lalo na dito sa Toll Plaza ng Balintawak, ay magdadagdag pa sila ng additional cash lane, lalo na sa mga kababayan natin na wala pang RFID hanggang ngayon. Pero hindi bababa sa mga 50 sasakyan ang nakapila sa bawat lane dito sa Toll Plaza sa Balintawak. At yan, muna ang ating latest live mula dito sa Balintawak Toll Plaza. Balik sa inyo sa studio. Monica? Maraming salamat, Nestor Torres. Sinusuri na ng Senate Finance Committee ang posibleng pagbuo ng Bayanihan 3 bilang tugon sa krisis dulot ng gulo sa Middle East. Kasabay nito, nagmungkahi rin ang ilang senador ng mga hakbang upang mapahaba at matiyak ang supply ng langis sa bansa. Ito ang balita ni Jed Neresina. Okay. Let me just clarify. Sa ngayon, hindi pa natin kailangan mag-supplemental budget of Magbayanihan 3. Hindi pa kailangan ngunit dapat ng paghandaan. Ito ang naging pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian kaugnay ng panukalang Bayanihan Power to the People o Bayanihan 3. Layo nitong bumuo ng isang framework upang tugunan ang epekto ng global fuel crisis sa mamamayang Pilipino at sa buong bansa sa pamamagitan ng pagkakaroon ng supplemental budget. Ayon kay Senator Gatchalian, mayroon pa namang natitirang humigit kumulang 200 billion pesos ang gobyerno para sa mga subsidiya na nasa ilalim ng kasalukuyang budget. If you look at all the interventions and subsidies, more or less nasa around 188 billion yan to 200 billion. More or less, depending on what subsidy you want to give. Pero ang high niyan is around 200 billion. So, in that case, mayroon pa tayong funds to address itong mga subsidies, interventions, and social amelioration. Binigyang diin ni Senator Gatchalian na kaya pang pondohan ng kasalukuyang budget ang pagbibigay tulong sa mga apektadong sektor. Aniya maaaring tugunan ng pamahalaan ang krisis sa pamamagitan ng realignments, contingency funds at unprogrammed funds. Ngunit paano na kung hindi pa matatapos ang gulo sa Middle East? Pero kailangan na rin pag-aralan, no? So pinag-aaralan na namin yan. Right now, kasi tumatagal na no? We're talking about more than a month na ang situation. And if you follow the situation very carefully, parang hindi siya humuhupa lalong lumalala. Paliwanag ng Senate Finance Committee Chair, kung lalala ang krisis ay dito na papasok ang pangangailangan para sa karagdagang pondo. May low of 60 billion to a high of 400 billion. Depending on the situation, naggumawa kami ng different scenarios internally. So, pag ganyan nakalaki ang kakailanganin, kailangan mo talaga mag-supplemental budget or bayanihan. So, maraming components yan na pag-aaralan mabuti. But in short, kaya ino-open up namin yung possibility. Kung hahaba ito at kakailanganin ng maraming pondo, kailangan tayo mag-supplemental budget. Kaugnay nito, ayon kay Senator Gatchalian na siya ring chairperson ng Senate Ad Hoc Committee, dapat nang madaliin ang pagbuo ng isang national contingency plan. Binigyang diin niya na kailangang nakapaloob dito ang mga plano para sa worst case scenario upang maging handa ang bansa sa anumang epektong dala ng sigalot sa gitnang silangan. Bukod sa pondo, isinusulong din ng senador ang fuel rationing o paglilimita sa pagbili ng krudo, partikular na sa mga non-essential o mga pribadong sasakyan. Paliwanag niya na layunin nito na mapatagal ang supply ng langis sa bansa, na sa kasalukuyan ay tatagal lamang ng 51 hanggang 60 days ayon sa Department of Energy. Ang facts kasi up to 50 days ang ating inventory. At ang facts, hindi natin alam kung ano yung susunod. No? So, dapat pahabain natin yung ating inventory. I know it's unpopular, I know it might cause panic, but kung dumating ang punto na wala tayong papasok na petrolyo,
mas malala yung magiging problema natin. Bukod dito, binigyang diin din ng mambabatas na kahit matapos ang tensyon sa pagitan ng Iran at ibang mga bansa, hindi agad bababa ang presyo ng langis dahil sa mga nasirang planta at pasilidad. Dahil dito ay giniit niya na dapat itong ituring ng pamahalaan bilang isa sa mga pangunahing senaryo sa pagbuo ng pangmatagalang plano para sa bansa. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publikong aming pinahahalagahan. Umaasa si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na masisimulan na ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte bago ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo. Samantala, ayon naman sa isa pang miyembro ng House Justice Committee, posibleng matukoy na kung mayroon o walang probable cause ang mga reklamong impeachment laban sa Vice Presidente sa pagdinig sa Abril. Ito ang balita ni Rosalie Coz. And the soonest time possible, hopefully before SONA sana, masimula na ang impeachment trial. Bago ang pagpapatuloy ng pagdinig ng House Justice Committee sa dalawang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa April 14, umaasa si House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na makakakuha na sila ng kopya ng mga dokumentong ipinapasapina ng panel. Kabilang narito ang Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALINs at Income Tax Returns ni VP Sara. Inaabangan niya rin ang pagharap sa House panel ng isa sa mga ituturing niyang mahalagang testigo na si Ramil Madriaga, ang nagpakilalang dating bagman umano ng pangalawang Pangulo na inutosang mag-deliver ng malalaking halaga ng salapi sa iba't ibang tao. Kung ang kongresista ang tatanungin, nais niyang matapos ang pagtukoy sa probable cause sa mga itinakdang petsa ng pagdinig ngayong buwan ng Abril para maiakyat na sa Senado ang reklamo at maumpisahan ang paglilitis bago pa man ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Full na matapos ito within the break para pag-resume natin ng Mayo, maisalang na ito sa plenaryo, no? Makapaglabas na tayo ng articles of impeachment, maiakyat na sa Senado. Ganito rin ang pananaw ni House Justice Committee Vice Chairperson at Bukidnon 2nd District Representative Keith Flores. Anya, kung matatapos ang probable cause stage ng House Justice Panel ngayong April 2026, maipepresenta ang rekomendasyon ng komite sa plenaryo ng Kamara oras na magbalik sesyon ng Kongreso sa unang linggo ng Mayo. Para naman sa independent policy analyst at constitutionalist na si Attorney Michael Henry Yusinko, nakabatay ang time frame ng House panel sa mandato ng konstitusyon at House rules on impeachment. They don't have a choice, no? Kasi that's the time limit imposed by the rules. Pero kung tatanungin mo ako, I think sufficiente naman yung period na binigay sa kanila. Kahit papano nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng deliberations tungkol dun sa mga dokumento. Alam na nila kung ano yung kulang, ano yung wala, ano yung meron. I mean, I think they have enough. They have enough to make a intelligent decision kung meron nga bang probable cause to impeach. Dagdag pa nito, hindi rin makakapigil sa proseso ng Kamara ang petisyong inihain sa Korte Suprema ng mga abogado sumusuporta kay VP Duterte na itinuturing nitong irregular dahil third party o wala namang koneksyon sa issue ang mga petitioner. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinayak ng pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX na hindi na mauulit ang insidente ng ilegal na pagtataas ng pamasahe sa bus. Samantala, muli namang nagpaalala ang Bureau of Fire Protection na dapat ay mabilis na makukuha o walang nakaharang sa mga fire extinguisher sa loob ng mga bus. Mula sa PITX, ito ang balita ni Benedict Samson live. Benedict, kumusta na ang sitwasyon dyan sa PITX at naibalik na ba noong 8 bus company ang pamasahe sa dati nitong presyo?
Magandang gabi, Monica. Sa mga oras na ito ay patuloy pa rin yung pagdating ng mga pasahero dito sa PTEX at bandang mga alas 3 hanggang alas 4 ng hapon kanina nang makaranas ng bulto na pagdagsa ng mga pasahero dito. Mahigpit ang ginagawang monitoring ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX Management sa presyo ng pamasahe na sinisingil ng mga bus company. Kasunod ito ng 8 bus company na inireklamo dahil sa pagtataas ng pamasahe na aabot sa 50 pesos hanggang 200 pesos. Ayon kay PITX Head of Corporate Affairs Jason Salvador, kahit mayroong naging pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo, walang ipinag-utos ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na pagtataas ng singil sa pamasahe. Naninindigan sila na utos ng LTFRB. Alam naman natin na ang Pangulong Bongbong Marcos mismo nagsabing walang fare increases. So I doubt kung totoong inutos yan ng LTFRB. Kung naninindigan sila, well, doon na sila mag-usap-usap, harapin nila yung mga show cause orders, and then doon na sila magpaliwanag. Ayon pa kay Salvador, nagsilbing babala na rin ito sa iba pang kumpanya ng bus upang hindi magpatupad ng taas pasahe. And then nagbabala pa ang no less than the Secretary of Transportation na pagpatuloy nilang ginawa ito, diba, haharap sila sa either suspension ng kanilang mga prangkisa or total revocation. So nakita naman natin siguro, no, tumalima na sila sa warnings na ito. At siguro naramdaman na rin ng mga operators natin na nahihirapan din naman yung mga kababayan natin. Kaya siguro hindi na nila ginagawa ito. Dagdag pa ng PTEX official, ibinalik na rin ng mga nasabing bus company sa dati ang kanilang presyo sa pamasahe. Well, I think, binalik na, di ba? Kasi pinatawag na sila ng LTFRB mismo. At yun yan, nag-issue ng stern warning ang Department of Transportation against this, na haharap sila sa either suspension or cancellation ng prangkisa. So mahirap din namang hindi nila sundin yan kasi nakasaalang-alang dyan yung kanilang operasyon, yung kanilang negosyo. Pero para kay Ivan Embudo, nauunawaan naman niya kung may ipinatutupad na taas sigil sa pamasahe ang mga kumpanya ng bus dahil na rin sa mahal ng presyo ng langis. So, ganun pa naman, wala naman ako magagawa di ba? Anong anuhin ko. Siyempre, yun ang presyo ngayon nila. Gawain ko naman to na umuwi sa probinsya para makasama yung pamilya ko, ganun. Makasama na rin yung anak ko. Si Johnny Soleha naman, mas pinili na lang mag-commute kaysa magdala ng sariling sasakyan pauwi ng Catanduanes dahil na rin sa mataas na presyo sa kada litro ng diesel. Okay naman sana, mas maganda pag may sakyan kasi tuloy-tuloy yung biyahe mo. Yun ang kagandahan sa may sakyan, sariling sakyan. Kung pili kang huminto, saglit lang, biyahe ka na naman ulit. Pero ang bus kasi marami, siyempre sa mahal ng diesel, pwede kasi mas maganda pa mag-commute ka kasi mas malaki pa ang gastos ka sa itatawid pa ng dagat. At dahil may inaasahang bulto ng pasahero, nagsagawa ng pag-iinspeksyon ng Office for Transportation Security at Bureau of Fire Protection dito sa PTEX. Kabilang sa sinuri ng OTS ang metal scanner upang makita kung may dalang ipinagbabawal na bagay ang isang pasahero. Pinagtuunan naman ng pansin ng BFP sa naturang inspeksyon ang dalang fire extinguisher ng bawat bumabiyahing bus. Pinaalalahanan naman ng BFP at OTS sa mga bus operator at driver na nararapat na walang harang ang mga fire extinguisher upang madali itong magamit sa oras o kung sakaling magkaroon ng sunog. Supposed to be, dapat madali mo siyang mahuhugot dahil kung 8 seconds yon at tapos merong nasusunog sa loob ng bus, that's a long time para mapatay mo at mapaalis mo yung tao. And supposed to be, mali yung ginagawa niya na yun na nakaharang siya doon sa labasan ng mga pasahero. Dapat mahuhugot niya yun without obstructing yung pag-alis ng mga tao. On a regular basis, nire-require po talaga namin ng fire extinguisher yung mga bus for immediate response. Mabilis po na naapula yung sunog pag may fire extinguisher sa loob ng mga bus po natin. Samantala, dahil half day lang ang pasok ngayong araw, inaasahan na ng PTEX Management na ngayong hapon hanggang mamayang gabi dadagsa ang mga pasahero na maaaring umabot sa mahigit 200,000. Pero kahit may pagdagsa ng pasahero, siniguro ng PTEX na may mga bus pa rin na masasakyan pauwi ng mga probinsya.
Pero at least malaking tulong pa rin ito kasi alam naman natin in the past few days, nagsabi na ilan sa ating mga operators na magbabawas sila ng mga biyahe na naging issue sana, no? Kasi alam natin tumaas yung bilang ng pasero tapos bumababa yung bilang ng mga publiko sa sasakyan. Naging challenge ito in the past few days. Pero thankfully, tumalima rin naman at sumunod yung mga transport operators natin na magpadala pa rin sila ng kanilang mga units dito. So mga nagsi-apply ng special permit, nabigyan naman at nagagamit na ngayon ng ating mga kababayan. Monica, as of 6 p.m. ay umabot na nga sa mahigit 157,000 yung naitala ng PTEX management na mga dumating na pasahero dito. At ayon din sa PTEX ay wala pa silang detalye tungkol naman kung nasuspinde yung operasyon nitong 8 bus company. Dahil kung sususpindihin ang operasyon nito ay magiging malaking problema para sa kanila kung kulang ang bus na bibiyahe patungo sa mga probinsya. Ito muna ang ating update mula rito sa PTEX. Balik sa inyo dyan, Monica. Maraming salamat, Benedict Samson. Epektibo na simula ngayong araw ang mas mataas na fuel surcharge sa mga biyahe ng eroplano, kaugnay pa rin ng nararanasang krisis sa produktong petrolyo. Ilang mga pasahero naman sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang nahulihan pa rin ng mga ipinagbabawal na bagay. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale, live. Ryan, dagsa na ba mga biyahero dyan sa NAIA? Monica, sa ngayon ay unti-unti nang dumadami yung mga pasahero dito sa NAIA Terminal 3. Katunayan dito sa aking likuran ay nagkakaroon na ng pila doon sa mga check-in counters. Enero pa lamang ay nagplano na ang magkakaibigan na ito na magbakasyon sa Davao ngayong holiday o long holiday kaya hindi pa tinamaan ng surcharge ang kanilang biyahe. Gayunman, epektibo pa rin nila ang kanilang pang-araw-araw na pagpasok sa trabaho. Kaya susulitin na lamang nila ang kanilang bakasyon at saka iisipin ang kanilang mga responsibilidad sa trabaho. Itong travel kasi namin, since plinano namin siya last January, tinuloy na namin siya. Pero ang mostly affected talaga sa life namin is yung daily travel, yung daily transportation to work, ganun. Yun talaga yung affected. Pero yung ito, pinush na lang namin kasi minsan na lang. Budget affected. Kasi mas tumaas. Ayun din, pagbalik, syempre balik ulit sa daily lifestyle. Wala kami magagawa, magko-cope talaga kami kasi wala naman kaming choice. Pero sa ngayon, mag-enjoy muna kami kasi Holy Week naman. So yun. Ang magkapatid na ito Nobyembre ng nakaraang taon nakapag-book ng tiket. Buti na lamang din aniya ay may kamag-anak sila sa Malaysia kung saan sila magbabakasyon kaya bawas na rin sa gastos. Ngayon po, nagmahal na po ngayon. Dahil po yung sa fuel nga po, nagmahal. Kaya nagmahal na din po yung ticket ngayon. Buti na lang po nakapag-book kami last year, November 2025. Kaya mas mura pa po yung ticket. Ngayong araw, epektibo na ang fuel surcharge sa mga flight kung saan mula level 4 aakyat ito ng level 8 hanggang April 15. Inaasahan din ang dagsa ng pasahero sa paliparan ngayong araw dahil ito ang huling araw ng pasok sa trabaho. Kaya ang mga otoridad mayat-maya ang inspeksyon sa mga paliparan. Kaninang umaga nag-inspeksyon ang Office for Transportation Security o OTS sa NAIA Terminal 3. Ayon kay OTS Administrator Undersecretary Gilbert Cruz, mayroon pa ring mga nauulihan ng bagay na ipinagbabawal dalhin sa paliparan gaya ng kutsilyo, matutulis na bagay at bala. Ang madalas na nakukuha ay mga bladed weapons and pointed objects like ice pick, yung mga ballpen na may mga ice pick na nakatago. And of course yung bala naman madalas nakaipit sa ilalim nung pinakamatigas na bagay ng bag sa ilalim. Minsan talagang sinasabi nila na hindi nila alam dahil they just borrowed the bag from a person na talagang a member ng isang shooting club. Sa ngayon, umabot na sa mahigit 200 bala ang nakumpiska sa iba't ibang paliparan. Pinakamarami sa NAIA na mayroong mahigit 100.
Kapag hindi na ipaliwanag ng maayos ng pasahero kung bakit may dalang bala, hindi ito pinapatuloy sa flight at itina-turn over sa pulisya, gaya ng nahuli sa Palawan na may 2 mag-asinang M16 rifle at 36 ammunition. Yung hindi lang makapag-explain, like halimbawa, ito yung recent na nahuli natin, that's 36 ammunition and nasa magazine ng M16. So obviously, mabigat yon para hindi mo malaman at malalaki yon para hindi mo malaman. So yun, nung hindi niya ma-explain, then we turn them over to the PNP and then pinapila namin ang kaso. Nagdagdag na rin ng 2 baggage scanner para makatulong sa inspeksyon ng mga bagahe. Ang PNP Aviation Security Group bukod na nag-inspeksyon kaninang tanghali. Bagamat inaasahan nila ang maraming dagsa ng tao ngayong na uuwi at magbabakasyon na dadaan sa paliparan, pero sa ngayon maayos naman ang sitwasyon sa paliparan. Samantala, bilang bahagi pa rin ang patuloy na pagsisikap na maiayos ang kapasidad ng mga terminal at mapabuti ang serbisyo sa mga pasahero sa NAIA, ipinatupad na ang mga pagbabago sa terminal assignments ng mga airlines. Simula noong March 29 mula Terminal 1 ay inilipat na sa NAIA Terminal 3 ang mga biyahe ng Air China, China Eastern, Vietnam Airlines, Royal Brunei, Shenzhen Airlines, habang ang international flights naman ng Philippine Air Asia at Air Asia Berhad ay nasa Terminal 1 na. Ngayong araw naman ay epektibo na ang reassignment ng Japan Airlines na mula sa Terminal 1 ay nasa Terminal 3 na. Inaabisuhan ang mga pasahero na i-verify ang kanilang terminal assignment sa mga airlines bago ang petsa ng kanilang biyahe. Diyan muna ang latest mula dito sa NAIA Terminal 3. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Ryan Lacanale. Aalis na ang tropa ng Amerika sa Gulf region ayon mismo kay US President Donald Trump. Anya, nakatitiyak siya na naabot na ng Amerika ang kanilang pakay na pigilan ng Iran sa pagkakaroon nito ng armas nuklear. Ito ang balita ni Noel Poliarco. I think with 2 or 3 weeks. Not 3 weeks. If it is We'll leave because there's no reason for us to do. 2 hanggang 3 linggo na lang ang itatagal ng tropa ng Amerika sa Iran, ayon sa pinakahuling anunsyo ni US President Donald Trump. Naniniwala si Trump na nagawa na ng Amerika ang layunin nito sa Iran sa halos 5 linggong bakbakan. When we feel that they are, for a long period of time, put into the Stone Ages and they won't be able to come up with a nuclear weapon, then we'll leave. Whether we have a deal or not, it's irrelevant. Aniya, nasira na nila ang mga pasilidad ng Iran sa paggawa ng armas nuklear at kung gugustuhin nitong ituloy ang kanilang nuclear program, aabutin pa ito ng 10 hanggang 15 taon. Gayunman, tatapusin lang aniya nila ang ilan pang bagay bago sila umalis. Itinanggi naman ni Trump na bahagi ng kanyang plano ang regime change. Regime change was not one of the things I had as a goal. I had one goal. They will have no nuclear weapon. And that goal has been attained. They will not have nuclear weapons. But we're finishing the job. And I think within maybe 2 weeks, maybe a couple of days longer to do the job. Sa kabila nito, bukas pa rin si Trump kung sakaling nais ng Iran ng kasunduan. Naniniwala pa rin ang US leader na ang mga kinatawan ng bagong rehime ng Iran sa ngayon ay mas maayos ng kausap kaysa sa mga naunang leader nito. Now, it's possible that we'll make a deal before that because we'll hit bridges. But if they come to the table, that'll be good. Tala, nagbabala naman ang nag-resign na dating counter-terrorism chief ng US na si Joe Kent sa planong pag-withdraw ng US sa gulo sa Middle East. Aniya, ang pahupain ang gyera ay tamang hakbang, subalit para umira lang kapayapaan at maging epektibo ang anumang kasunduan ay kailangang pigilan ang Israel sa agresyon nito. Magagawa lamang aniya ito kung puputulin ng US ang military aid at financial support sa Israel upang itigil na rin ito ang pag-atake sa Iran. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue, Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Wala na anyang pakialam si US President Donald Trump anuman ang sitwasyon ngayon sa Strait of Hormuz. Kasunod ito ng pahayag ni Trump na ilang araw na lang ay tatapusin na nito ang misyon laban sa Iran. Hindi may kakaila ang pagkadismaya ng American leader sa mga kalyado nito na hindi tumulong sa kanyang kampanya kontra Iran sa gitnang silangan. Gayunman, binigyan diin ito ang malaking effort ng US upang gawing ligtas ang pagdaan ng mga barko sa naturang lagusan na wala naman anyang malaking pakinabang sa Amerika. More missiles. That's not for us. That'll be for France. That'll be for whoever's using the strait. If France or some other country wants to get oil or gas, they'll go up through the Hormuz Strait. They'll go right up there and they'll be able to fend for themselves. I think it'll be very safe actually, but we have nothing to do with that. Naglabas ng $5 milyong na pabuya ang US Department of State para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon sa umano'y shadow fleet ng North Korea. Ayon sa anunsyo, ang mga nasabing barko ay nagsasagawa ng illegal na transfer ng langis at iba pang produkto sa ibang mga barko upang hindi makilala. Ang ganitong hakbang ayon sa ahensya ay labag sa international law. Ayon sa ahensya, ang kinikita ng North Korea sa trafficking of goods ang ginagamit itong pondo sa pag-develop ng mga armas. Paalala mula sa UNTV News and Rescue, mag-ingat sa pagbuhat ng mabibigat na bagay. Isang construction worker sa Sorsogon City ang naospital dahil sa maling paraan ng pagbubuhat. Inalalayan naman siya ng UNTV News and Rescue Team na makauwi ng bahay matapos masuri sa ospital. Ito ang balita ni Lisel Nael. So, bali humingi po ng tulong sa UNTV News and Rescue ang isang architect in charge sa isang construction site dito po sa Sorsogon City para matulungan po ang isa sa kanilang foreman na maiuwi sa Naga City. Isang 59 anyos sa foreman ang nagkaroon ng sakit sa ibabang bahagi ng gulugod matapos magbuhat ng alanganin ng mabigat na bagay habang nasa trabaho. Yung sakit po, kumakalat po siya or dun lang po sa area na yun? Parang ang sakit niya, parang tumatakbo sa likod ko, sa ibaba hanggang sa likod. Pwede niyo po i-rate yung sakit? Yung pinakamataas yung 10? Nasa 9, 8 to 9. 6 na araw na confine ang pasyente sa ospital. So, pagkatapos po nitong ma-discharge, inabuti po ng pasyente or nagdesisyon na po yung pasyente na umuwi na lang po muna sa Naga para doon po tuloy-tuloy na magpagaling. Dahil sa matinding sakit na nararamdaman ng pasyente, maingat itong inalalayan ng grupo. Binantayan rin ang kanyang vital signs. Maging sa pagmamaneho ay limitado rin at dahan-dahan upang hindi na makadagdag pa ng sakit sa pasyente. Makalipas ang mahigit 4 na oras sa biyahe mula Sorsogon City, ay ligtas na naihatid ang pasyente sa Naga City. Sa Maynila naman, isang motorcycle accident ang nadaanan ng UNTV News and Rescue Team na pabalik na ng headquarters. Habang binabaybay ng team ang Dimasalang Corner, Lacson Street, nakita namin ang isang rider at angkas nito na iika-ika sa gilid ng kalsada. Nag-alok ng tulong ang team sa 2 pasyente na noong una ay tumanggi, subalit kalaunan ay pumayag din ang mga ito na magpaasikaso sa kanilang natamong injuries. Ayon sa kanila, muntik silang masagin ng isang taxi nang sila ay ma-out of balance at madaganan ng kanilang motor. Matapos ang pag-assess sa lugar at masiguradong ligtas ang bawat isa, agad nang umaksyon ang team upang makapagbigay ng paunang lunas sa 2 sugatang pasyente. Inassess ng team ang angkas ng rider, nakita na meron siyang abrasion sa kanyang kamay at sa kanyang siko. Iniinda niya rin ang pananakit ng kanyang balikat, dulot ng kanilang pagkabagsak.
Samantala, ang driver ng motorsiklo ay nagtamo naman ng gasgas sa kanang tuhod at kanang siko at iniinda rin ang pananakit ng kanang bahagi ng likod. Nagbigay ng paunang lunas ang team sa pamamagitan ng pag-apply ng cold compress upang maibisan ang pananakit at nilinisan din ang kanilang mga sugat. Matapos ang pagbigay ng first aid ay tumanggi na ang mga ito na magpadala pa sa ospital. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911 UNTV o 8911-8688. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod sa Ito ang Balita. Epektibo na ngayong araw, April 1, ang dagdag sweldo sa mga manggagawa sa ilang rehiyon sa bansa ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE. Ayon kay Labor Undersecretary Benedicto Ernesto Bitonio Jr., wala mang national wage increase ay may mga wage orders na inilabas ang mga regional wage boards kasunod ng mga konsultasyon. Bukod pa niya ito sa posibleng wage adjustments, ugnay ng epekto ng krisis sa Middle East sa ekonomiya ng bansa. Ngayong araw na ito, magkakaroon ng wage increase sa Region 4A ngayong April 1. Ngayong araw po na ito, sa Region 4A, magkakaroon ng adjustment between if I'm not mistaken, between 15 to 30 pesos ang adjustment yan. Sa April 8, magkakaroon din ng adjustment sa Region 5. Sa April 16, magkakaroon din ng adjustment sa Region 3. Sa Mayo 1, magkakaroon ng adjustment sa Region 6 and 8. So, I think Caraga also has an upcoming, Caraga and Region 10, Mayo 1 po yun. And then Region 6 and 8, June 1, if I'm not mistaken. Nagulat ang ilang pasahero sa Marikina Bus Terminal sa taas ng pasahe sa mga bus na papuntang probinsya. May naisip namang diskarte ang isang bus company sa EDSA Cubao upang kahit paano ay makabawi ng kita. Ito ang balita ni JP Nunez. Ay, opo, malaki. Malaking pagbabago. Kasi nung itong January, 2K lang yung pamasahe. Ngayon, 4 na. Mataas na pamasahe ang sumalubong kay Olivia Tampico nang dumating sa BF City Marikina Terminal kanina. Patungo si Olivia sa Aklan upang doon magbakasyon. Anya, bagamat maraming pasahero, maayos naman ang schedule ng biyahe rito. Gayunman, kapansin-pansin ang dagdag pasahe ngayong taon kumpara noong mga nakaraang pagkakataon na sumasakay siya rito. Imbis pa sa lobong, dadagdag pa sa pamasahe. Yun na lang talaga ang ngayon. Pero yung mga yung biscuit namin binili, dati nabibili ko lang ng 330. Ngayon, 480 na. Si Margie Sasi naman, nagtitipid sana. Kaya sa halip na mag-eroplano papuntang Iloilo, minabuti niyang sumakay na lang ng bus. Pero nagulatan niya siya nang malaman kung magkano na ang pasahe dito. Mas mahal po ngayon. Medyo mga 1,000 yata. Kasi dati parang medyo mura lang. Ngayon tumaas talaga ng malaki. Imbis na yung allowance namin, pocket money, napupunta po dun sa pamasahe. Ayon naman sa dispatcher na si Roger Millares, ramdam na talaga nila ang epekto ng linggo-linggong oil price increase. Grabe ang epekto. Salos kayong walang kita yung kumpanya namin. Halimbawa, ngayon, 1 way kami 20,000 ang diesel. Samantala, nakaraan, round trip namin, 15-16 ang round trip na yan. Ngayon, 1 way pa lang, abot na ng 20 mil. Ngunit sa kabila umano nito, wala silang ipinatupad na fare increase. Ang dinagdag namin yung sa dagdag lang ng barko sa amin. Ang sa bus namin walang dagdag talaga.
Ang isang bus terminal naman sa EDSA Cubao na biyaheng norte, dumidiskarte na lang para kahit paano ay makabawi sa kita. Dahil hindi sila pinayagan na magpatupad ng fare increase, nag-adjust na lang muna sila ng oras ng biyahe. Before nangyari ito, ang ginawa namin in-interval namin 20-30 minutes, ginawa po namin tig-isang oras para lang makadami ng pasahero. Apila naman nila sa pamahalaan, mabigyan na sila ng go signal para magtaas ng pasahe para magtuloy-tuloy ang kanilang operasyon. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang isang kongresista na maituturing ng matinding hakbang ang fuel rationing. Reaksyon ito ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian na dapat magpatupad ng fuel rationing ang pamahalaan sa lalong madaling panahon. Ito ay upang makatipid sa energy stocks ang bansa at mapalawig ang fuel inventory ng ilan pang linggo sa gitna ng walang humpay na global oil prices. Para kay Congressman Ridon, isang maaaring alternatibo ay ang pagkakaroon ng purchase limits. Ano po ba yung dapat pong gawin ng gobyerno? Kasi syempre, it is a bit of an extreme measure already, no? To ensure supply. Initially, pwede kong gawin talaga may purchase limits muna. So, ibig sabihin, nakakap yung gaano po kalaki yung pinapakarga ng atin pong mga kababayan sa mga gasoline outlets, no? So, ibig sabihin, meron tayo dapat, halimbawa, computation kung gaano ba kalaki yung talagang ginagamit, halimbawa, ng isang sasakyan on a week-to-week basis. Ipinagutos si Bureau of Fire Protection Officer in Charge, Fire Chief Superintendent Wilberto Cuantiu, ang tuluyang pag-relieve sa lahat ng fire safety inspector sa National Capital Region. Ayon sa BFP, ito ay upang mas malabanan ang katiwalaan at makapaglatag ng bagong pamantayan ng transparency bago palawakin ang programa sa iba pang rehiyon. Sa pahayag ng BFP Chief, sinabi nitong maraming inspektor ang tapat at dedicated sa tungkulin. Ngunit kinakailangan ang kabuuang relief upang masuk po ang katiwalian sa sistema ng ahensya. Paliwanag ni Cuantiu, papalitan ng mga natanggal na opisyal ng mga kwalipikadong tauhan na hindi pa nagsisilbing inspektor at kung kulang ang NCR personnel, magmumulaan niya ang kapalit sa ibang rehiyon. Dagdag pa ng BFP, ang hakbang na ito ay para sa mas maayos sa proseso ng inspeksyon at mas maigpit na pagpapatupad ng fire code. Demolish ng Israel ang mga bahay ng mga Lebanese sa South Lebanon oras na makubkob na ito. Ayon sa Defense Minister ng Israel, hindi na nila papayagang makabalik ang mga lumikas sa residente dahil gagawin na nila itong extension ng kanilang security zone. Binati ko sama ng ibang mga bansa ang nila ay illegal invasion ng Israel sa lugar. Ito ang balita ni Brady Robusa. It's an illegal invasion of Lebanon. It's a violation of their territorial sovereignty. Kinundina ng mga lider ng iba't ibang bansa ang plano ng Israel na border control sa timugang bahagi ng Lebanon. Kasunod ito ng pahayag ni Israeli Defense Minister Israel Katz na gagawing security zone ang Southern Lebanon hanggang sa Litani River. Ayon kay Katz, hindi na papayagang makabalik pa ang nasa 600,000 Lebanese sa lugar dahil ide-demolish na ng Israel ang kanilang mga bahay para makagawa ng military encampment. Ito ay upang matiyak ang kaligtasan ng kanilang mamamayan na nasa border. בנוסף תאפשר באופן מוחלט חזרתם דרומית לליטני שלמעלה מ-600,000 תושבי דרום לבנון שהתפנו צפונה עד שיובטח ביטחונם ושלומם של תושבי הצפון. Ayon sa United Kingdom, ang planong territorial expansion ng Israel ay maglalagay naman sa alanganin sa ginagawang hakbang ng Lebanese government para sa kanilang mamamayan. I commend the Lebanese government's decision to ban all Hezbollah military activity and initiate a plan to bring all weapons under state control. However, Israel's decision to expand its ground operations further into Lebanon undermines this work
Ayon naman kay US Ambassador Mike Waltz, karapatan ng mga residente sa nasabing lugar ang makapamuhay ng maayos na iba sa dinaranas nila sa ngayon. We all recognize that the suffering in this region is immense and has gone on for far too long. That people in this region deserve a different future. Ang South Lebanon ang baluarte ng Shia Muslim community na pangunahing taga-suporta ng Hezbollah. Subalit ito rin ay tahanan ng marami pang sibilyan kabilang ang malaking populasyon ng mga Kristiyano. Nito lamang Lunes, March 30, 3 UN peacekeepers ang nasawi dahil sa pag-atake sa South Lebanon. Iba't ibang bansa ang nanawagan ng agarang investigasyon sa nasabing insidente. We therefore demand an immediate, thorough, and transparent investigation. Let me be clear. We demand investigation by the United Nations, not excuses from Israel. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kinumpirma ng Iraq Ministry of Interior ang kidnapping sa American journalist na si Shelley Kittleson. Nakuhanan pa ng video ang pagdukot kay Kittleson ng 4 na lalaki na sinasabing may kaugnayan sa militanteng Hezbollah. Ayon sa ulat, isa sa mga sospek ang naaresto na habang nakatakas ang 3 pa kasama ang bihag sa pamamagitan ng isa pang getaway vehicle patungo sa direksyon ng Babel o Babylon. Si Kittleson ay contributor ng online news agency na Al Monitor na nananawagan rin ng kanyang paglaya. Sa pahayag ni US Assistant Secretary of State Dylan Johnson, sinabi nito na kumikilos na ang Federal Bureau of Investigation para sa ligtas na pagbawi kay Kittleson. Gayunman, muli itong nagpaalala sa mga US citizens sa Middle East na lumabas na sa Gulf region dahil sa malaking banta sa kanilang kaligtasan. Aprobado na ng French Senate ang panukalang batas na magbabawal sa mga kabataan edad 15 taon pababa na gumamit ng social media. Kung maisa sa batas, ang France ang kauna-unahang European country na magpapatupad ng nasabing ban. Sakop ng ban ang mga online platform na Facebook, Snapchat, TikTok at YouTube. Inaasahan na sa Disyembre ngayong taon ay tuluyan ng magiging batas ang nasabing panukala. Nakalipat na sa bagong bahay sa San Pedro, Laguna ang nasa 38 pamilya na naapektuhan ng konstruksyon ng North-South Commuter Railway Extension Project. Sila ang unang batch ng mga project-affected persons na nakalipat sa Building 9 ng Sining Residences 1 sa Barangay Bagong Silang. Ang naturang relocation site ay mayroong 525 units sa kabuuan, 11 gusali na pinondohan ng Department of Transportation. Bilang livelihood assistance na mahagi ng ilang bahagi ng tupa ang mga kawani ng Philippine National Police sa mga magsasaka sa isang barangay sa Gubat sa Sorsogon. Samantala, nagsagawa ng malawakang inspeksyon ng lokal na pamahalaan sa mga pharmacy o botika sa Tagbilaran City sa Bohol dahil sa issue na peking bakuna kontra rabies. Ito ang balita ni Alan Manansala. Sa Luzon, namahagi ng 5 flak ng tupa ang mga kawani ng Philippine National Police Sorsogon 2nd Provincial Mobile Force Company o PMFC Revitalized Police sa Barangay Team NATO ngayong araw. Sa pakikipagtulungan ng Sorsogon Dairy Farm, ipinamahagi ang mga tupa sa mga miyembro ng NATO Farms Association o NAFAS bilang karagdagang pagkakakitaan o livelihood ng mga magsasaka. Layunin ng programa na mapalakas ang kabuhayan ng mga magsasaka, mapabuti ang kanilang katatagang pangkabuhayan, mapaigting ang food security at mas mapakinabangan ang mga yamang sakahan. Inaasahan din na makatutulong ang proyektong ito sa pagpapaunlad ng mga komunidad sa kanayunan at sa pagpapalakas ng inclusive community development. Sa Visayas,
Isa ang Tagbiliran City sa mga lugar na nabanggit na posibleng napadala ng fake anti-rabies vaccine matapos ang isinagawang raid ng Food and Drug Administration sa Taguig City noong Marso 19, 2026. Dahil dito, agad na ipinag-utos ni Tagbiliran City Mayor Jane Yap ang malawakang inspeksyon sa lahat ng mga pharmacy sa lugar. Katulong sa pagsisiyasat ang City Health Office at City Administrator ng lungsod sa pakikipagtulungan ng Food and Drug Administration, Department of Health, Philippine National Police at National Bureau of Investigation. Sa huling ulat, sa 88 rehistradong pharmacy sa Business Permits and Licensing Office, 4 na ang nagsara. At sa Mindanao, nagpatupad ng mga hakbang ang pamahalaang panlalawigan ng Surigao del Sur sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Kabilang na dito ang pagtitipid sa biyahe ng mga opisyal at pagbabawas sa mga gagastos na aktibidad upang maibsan ang epekto ng krisis sa enerhiya. Ayon sa provincial government, naaprubahan na ang panuntunan na naglalaman ng mga hakbang, kabilang na ang paglilimita ng mga biyahe sa mga mahalagang gawain na hindi kayang isagawa sa pamamagitan ng virtual meeting o electronic communication. Hindi na rin papayagan ang mga hindi maipaliwanag na biyahe o ang pagpapalawig ng panahon ng biyahe lampas sa itinalagang oras ng aktibidad. Kinakailangan na rin ng pahintulot mula sa tanggapan ng gobernador ang lahat ng mga aktibidad. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinagutos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibigay ng mga lokal na pangalan sa 131 maritime features sa Kalayaan Island Group sa Palawan at West Philippine Sea. Sa ilalim ng Executive Order 111, inatasan ng National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA na gumawa at maglathala ng updated charts at maps na maglalaman ng mga bagong pangalan. Inatasan din ito ang lahat ng ahensya ng gobyerno, kabilang ang Department of Education, Commission on Higher Education, Technical Education and Skills Development Authority at mga state universities na gamitin ang mga bagong lokal na pangalan sa opisyal na komunikasyon, research at mga education materials. Ayon sa National Maritime Council, mahalagang magkaroon ng standard na set ng mga pangalan upang matiyak ang maayos sa pamamahala at pagpapatibay ng soberanya ng bansa sa West Philippine Sea. Narito po ang ating mga naging kausi ngayong araw na Miyerkules. Salamat po at shout out kina Christopher Metocua, Ariel Calendas, Benjamin Custodio, ganit po kay Neilin Tanyo, Lane Bandelaria at Geoff Castro. Happy viewing din kina Sam Sancava, Carmelita Solano, Irvin Dino, Eduardo Bautista, Romeo Figueras at Mavs Manzanillo. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Ebreo 11:1 na nagsasabi, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.